Mukhang babalik na itong si Greg Slaughter dito sa PBA. Kinumpirma sa isang panayam ng Spin PH na interesado raw siya na maglaro ulit sa harap ng mga Filipino fans. Kaya kahit meron siyang mga offers sa Taiwan ay nagdesisyon siya na dito na lamang maglaro. Ayon dito kay Greg, nung in-interview siya ng Spin, ang status pala niya ngayon ay isang restricted free agent. Ibig sabihin, ang rights ni Greg Slaughter ay nandito pa rin sa Northport Batangier. Yun nga lang, medyo naging komplikado na yan dahil sinabi ng PBA na simula sa isang linggo, sa Lunes, itong darating na Lunes, ay magiging Pure Blends na ang pangalan ng Northport. So, ibig nitong sabihin, mukhang kinakailangan na talaga na maliwanag kung ano ba talaga ang status ni Greg. Kung gusto ni Greg maglaro ngayon sa PBA, sa Northport Pure Blends pa rin siya siguro mapupunta unless mas malaki yung i-offer na salary nung ibang team na hindi ima-match ng Pure Blends. Kasi kung tatapatan ng Pure Blends yung offer kay Greg Slaughter, walang choice si Greg kung hindi maglaro dito sa Northport Pure Blends. So yan ang magiging magandang sabihin nating aabangan dito kung mapababalik na nga ba sa PBA si Greg Slaughter. Maraming mga teams na pwedeng pagpuntahan si Greg. Of course, nandyan ang Rain or Shine, Phoenix, Converge, yung MVP Group, at syempre yung SMC. Pero ayon sa mga insiders, mukhang baka medyo malabo na yung bumalik dito sa SMC. At sa MVP Group, baka hindi na rin siya maglaro, so malamang sa independent team tumapunta. Depende na lang yan kung magkakasundo sila doon sa salary. Kung magkakasundo sa salary, malamang sa independent team nga mapunta itong si Greg Slaughter. At pwede siya dyan talaga. Magiging maganda yung resulta ng lineup nila kung sakasakali na mapunta si Greg dito sa mga independent team. Ngayon, depende na lamang syempre yan kung magkakaroon sila ng tinatawag na agreement pagdating doon sa salary. Syempre, importante rin yan sa lahat ng mga players. Totoo nga ba na itong San Miguel Beermen ay interesado na ma-acquire ang draft pick ng Phoenix na si Will Gosum? Si Will Gosum ay isang 6'6 player na pwede maglaro ng forward center at kinokonsidera ngayon na isa dito sa mga top big men ng PBA. Actually, yung pagdating sa prospects, isa si Gosum sa pinakamaganda kaya mukhang siya talaga ang gustong makuha ngayon ng San Miguel Beermen. Para mangyari yan, kinakailangan mag-offer ng magandang package ang Beermen. For example, baka si Jeron Teng ang maging kapalit nitong si Will Gosum at samahan ng isang first round draft pick o kaya naman si Motaw Tua. Ang maliwanag dito kaya gustong kunin ng San Miguel Beer ito si Will Gosum ay dahil kinakailangan nila ng additional na isang tutulong dito kay Junmar Fajardo. At mukhang pwede nga itong si Will Gosum. Kung napapanood niyo yung laro nito sa NCAA, ito ay naging MVP at yan ay isang testament kung gaano ito kahusay bilang isang player. Kaya nga maraming naniniwala na ito si Will Gosum may babagay dito sa SMB. Pero ang magiging tanong dyan ay kung papayag ba itong Phoenix Fuel Masters na i-trade itong si Gosum dahil kinokonsidera yan isa sa mga foundation pieces nila. Hindi siguro ito kung mas mapapagaganda pa ng SMB yung i-offer nila dito kay Will Gosum at dito sa Phoenix Fuel Masters. Sa bandang huli, magdedepende lahat ito doon sa negotiating capability ng SMC at syempre sa Phoenix na rin dahil yun ang team ni Gosum ngayon, yun ang magdedetermina kung talaga siyang mag-i-stay dyan. Of course, kung si Will Gosum ang mag-request na ma-trade sa San Miguel, malamang papayagan na yun ng Phoenix basta maging sulit yung kapalit. Kaya yan ngayon ang magandang magiging aabangan dito sa PBA kung sakasakali na matuloy nga itong biglaang pag-trade kay Will Gosum ng San Miguel sa San Miguel Beermen. Marami ngayong mga free agents na nagta-tryout sa iba't ibang kuponan at kabilang daw dyan itong si Mac Belo na susubukan na mag-tryout dito sa Barangay Ginebra. Si Mac Belo ever since nung nawala sa PBA naglalaro sa iba't ibang mga liga kabilang na sa Zamboanga Valiente sa TMPBL. Pero ngayon ay pinag-iisipan daw kung siya ay po pwede na mag-tryout sa Ginebra lalo na alam natin ang Ginebra ay naghahanap ng isa pang forward. Kaya nga pwede dyan si Mac Belo. Si Belo kasi bago siya nawala sa PBA, kilala ito bilang isa sa mga top scorers ng liga. Kung inyong maaalala, itong si Belo ay nung naglalaro yan sa Blackwater, nag-average siya ng 20 points, 10 rebounds per game. Ang problema nga lang, nagkaroon ito ng injury at hindi na masyadong nabigyan ng playing time ng mga teams na pinaglipatan niya. Pero ngayon, mukhang okay na, balik na sa 100% po si Mac Belo, kaya pwede na siya dito sa lineup ng Barangay Ginebra.
At alam natin na magkaka-playing time dito si Belo dahil kulang sa big men si Coach Tim Cone. Kaya nababagay siya talaga dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali na makuha. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito si Mac Belo magiging magandang addition. Alam natin bilang isang unrestricted free agent, walang kinakailangang i-trade na draft pick o kaya player ang Barangay Ginebra para makuha si Belo. At yan yung nakikita natin magiging maganda rito. Kapag yan ay nagawa ng Ginebra, sigurado na magiging competitive sila dahil ito si Belo ay isang inside-outside player. Alam natin na ito ay pwede mag-post up at meron din itong perimeter game. Kaya nga maraming naniniwala magiging asset talaga ito dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali na siya ay makuha nila. At syempre, alam natin magiging mas maganda yung rotation ni Coach Tim Cone kung meron ka pang dagdag na isang Mac Belo doon sa bench mo na magpo-provide ng support. Kinumpirma ni PBA Commissioner Willie Marshall na sa darating na Lunes ay Pure Blends na ang pangalan ng Northport Batanguer. Ibig niya sabihin ay natapos na yung sale nitong Northport at kumpirmado na Pure Blends ang magiging bagong team sa PBA. Kaya nga marami nagsasabi talaga na sana itong Pure Blends naman ay dumaban ng todo. Kasi marami ang nagdududa dyan dahil nga ang kinuha nilang coach ay ito si Jana Del Cardel na nanggaling na dito sa Terra Firma Jeep na alam naman natin ay farm team ng SMC. Kaya nga maraming naniniwala talaga na dapat nang bigyan ng oportunidad itong si Jana Del Cardel bago daw husgahan. Kaya nga siguro dapat tignan natin kung ano gagawin ni Cardel bago magkaroon ng tinatawag na major movement dito sa Pure Blends at bago ito ma-criticize. Sa ngayon kasi itong Pure Blends ay busy pa sa pagbubuo nitong kanilang lineup. At mukhang ang mangyayari ngayon ay iintayin pa natin kung sino-sino yung makukunin nilang player. On paper, malakas itong Pure Blend, very competitive. Pero syempre, ang pagmamasdan dito ng mga tao ay kung ano-anong magagawin nilang trades. Kasi kung ipamimigay din nila yung mga top players nila katulad ni Joshua Monson, si Kate Flores, at yung kanilang draft pick na si Chris Coon dito sa SMC, maraming fans ang magsasabi talaga na baliwala yung pagbenta sa Northport dahil isang farm team din ang pumalit. Kaya nga ngayon sabihin na natin na under scrutiny itong lineup ni Coach Jana Del Cardel at maski na yung coaching ni Jana Del Cardel ay pinagmamasdang mabuti ng mga syempre fans ng PBA. Kaya nga hindi na ako magugulat kung sakasakali na gumawa ng trade itong Pure Blends at ang lumabas ay pabor sa SMC na naman, baka syempre hindi magiging maganda ang resulta nito. Pero sana maging talagang team itong Pure Blends, yung team talaga na lalaban at gusto na manalo. Binabati natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si Ireneo Sarangsang, si RG Bueno, si Enju, si Dexter Domer, si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, si Michael D, si Anthony Alon at ang iba pa.